Sabi ni Huain sa batang lalaki na nagngangalang Jay Sheng na medyo delikado ang bata. Sinabi ni Jay Sheng kay Huain na siya ay isang duwag na natatakot kahit na bago ang anumang pag-atake mula sa batang yun. Idinagdag niya na ito ay kasuklam-suklam na nakilala niya siya bilang kanyang nakikitang karibal dati. Sinabi ni Huain kay Jay Sheng na hindi niya ito nakukuha. Sabi ni Jay Sheng kay Huain na walang kwenta ang pakikipag-usap sa walang kwentang tulad niya. Sinabihan ni Jay Sheng ang iba na palibutan siya at agawin ang tiket mula sa kanya. Sabi ng isa, tandaan na pantay ang laban nila para sa tiket kapag nakuha na nila ito sa kanya. Sinabi ni Jay Sheng na huwag mag-alala, hindi ba niya sinabi na ang mananalo ay tratuhin ang mga natalo mamaya? Susundan daw nila si Jay Sheng bilang leader nila. Sinabihan ni Jay Sheng ang kalbo na alagaan ng halimaw at huwag itong istorbohin at sila na ang bahala sa pumunta rito na may dalang suhol. Ang kalbo na batang lalaki ay nakatayo sa harap ng halimaw at sinabing hindi ito magiging problema para sa kanya. Ang isa pang batang lalaki ay nagsabi sa kalbo na batang lalaki na kailangan nilang akitin ang halimaw. Humalukip-kip siya at sumagot na hindi na kailangan yun. Kung ang batang yun ay madaling pumatay ng dalawang halimaw, may isang tao na nagsagawa ng pagsubok upang maging mas madali. Sinabi niya na tiyak na ginutom nila ang mga kawawang ito bago sila pinakawalan. Inatake siya ng halimaw at sinuntok niya ang halimaw. Masama ang pagkakatiklop ng kamay niya. Nahuli siya ng halimaw mula sa kanyang mukha at binugbog siya. Nang makita ito, natakot ang ibang lalaki. Nang makita ito, nagalit si Jay Sheng at sinabing ang kanyang kalamnan ay lumaki hanggang sa kanyang utak. Itinaas ni Jin Kun ang kanyang kamao para suntukin si Jay Sheng. Nang makita ito, naisip ni Jay Sheng na may mali sa batang ito. Iniisip ni Jin Kun na dapat niyang patayin si Jay Sheng gamit ang kanyang kaliwang kamay. Sinabi niya na ang kanyang kaliwang kamay ay ganap na nag-mutate at pagkatapos lamunin ng rango 2 na halimaw, ang kanyang kamay ay nag-evolve din sa rango 2. Ngayon ay maaari na siyang maglabas ng gal-ame na may haba na halos 8 metro. Idinagdag niya na ang kanyang lakas ay umabot ng hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa mga normal na tao. Ang lakas daw niya ay katumbas ng lakas ng isang rank isang monster kahit wala siya sa kanyang monster state. At ang isang suntok niya ay magpapalaya sa utak ni Jay Sheng mula sa kanyang bungo. Sa tingin niya ay hindi niya kayang pumatay ng tao ngayon. Kaya, dapat ay medyo banayad siya sa kanya. Sinuntok niya si Jay Sheng at sa isang iglap, bumalik ang mukha niya sa tama. Nahulog si Jay Sheng. Sabi ni Jin Kun shit na overestimated niya ang sarili niya. Hinawakan niya si Jay Sheng at tinanong siya kung ayos lang siya. Si Jay Sheng ay damyugo ng husto ang ilong at bibig. Ang sabi niya ay humihinga siya, ibig sabihin ay ayos na siya. Tapos nagtatanong siya sa iba kung gusto pa ba nila ng tiket niya. Sa kabilang banda, tumatakbo siya papunta sa kanila, hawak ang kalbo sa kanyang mga bisig. Tumawag siya kay Jay Sheng para humingi ng tulong at sinabing nasira ng halimaw si Boldy. Sa pagindayog ng isang kamay sa hangin, ang halimaw ay tumakbo sa kanila. Sinabi ni Jay Sheng na nasaktan ng husto kay Jin Kun na hindi niya mapigilan ang halimaw at nakiusap sa kanya na tulungan sila. Hinawakan niya ang binti ni Jin Kun at sinabing pinagsisisihan niya ang suhol. Maari na daw niyang kunin ang tiket. Pumayag si Jin Kun na tulungan siya. Sinabi ng punong direktor na ang lahat ng mga kalahok ay walang silbi, habang sila ay nag-back out. Tumawag ang punong direktor sa control room at sinabing kailangan nilang eye pressure ang mga kalahok ng bahagya. Kaya, itapon ang halimaw na numero 21 hanggang 23. Inutusan niya ang isang tao sa control room na palayain ang mga halimaw. Oo, ang taong yun sa utos ng punong direktor na ang mga halimaw pagkatapos ng rank 20 ay mga pick monsters ng rank 1 at mas malakas kaysa sa mga regular. Ang lalaking nakasuot ng puting cap ay nagsabi na ang brat ay hindi makakaligtas sa isang engkwentro sa kanila at tiyak na mamamatay. Sinabi ng punong direktor na hindi siya mamamatay dahil malamang nagising na niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi man nagising ng buo ang kanyang kapangyarihan, nasa kalagitnaan na siya. Sinabi niya na ang paglalagay ng higit pang mga halimaw ay madyay gising lamang sa kanyang kapangyarihan. Iniisip nila kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Sinabi ng punong direktor na ang mga halimaw na may bilang na higit sa 20 sa experimental zone ng faculty ay bukas na, at ang pinto na naghihiwalay sa experimental zone at ang release door ay nakabukas na. Sinabi ng punong direktor sa manggagawang si Zaho na hindi niya alam kung paano,
ngunit kailangan niyang ilabas ang gate sa level 2 at sirain ang pangunahing gate at mga power supply ng testing ground ng mga kalahok. Ang mga halimaw ay umuungol sa kanilang silid. Sinabi ni Zhao sa direktor na kung sisirain niya ang pangunahing gate at ang mga supply ng kuryente, ano ang mangyayari sa mga halimaw? Idinagdag niya na kung wala ang mga supply ng kuryente, ang mga pintuan ng kuryente ay walang silbi. Niya na kung bukas ang pinto ng paglabas, magkakaroon ng kabuuang 15 monsters ng rank 1 sa release zone sa loob ng sinabi sa itaas na antas. Sinabi niya na bukod doon, magkakaroon ng 18 peak rank monsters mula sa experimental zone na hindi pa niya nabanggit. Sinabi niya na lahat sila ay magmadali sa lugar ng pagsubok, at ang mga kalahok ay hindi magkakaroon ng oras upang gamitin ang emergency exit. Sinabi ng punong direktor na inihanda na nilang lahat ang kanilang pag-iisip para sa kamatayan kapag nakibahagi sila sa pagsubok. Kaya normal lang sa kanila na asahan ang kamatayan sa pagsubok. Sinabi niya sa direktor na si Chen na hindi niya magagawa iyon. Sinabi niya sa kanya na makukuha niya ang hatol na kamatayan kung siya ay nahuli sa kasalanang ito. Nagtatanong ang direktor kung bakit hindi niya magawa iyon. Sinabi niya na wala silang anumang pagpipilian kundi tapusin ang gawain. Idinagdag niya na alam nila kung ano ang mangyayari sa kanila kung mabibigo silang gawin ang gawain na itinalaga ng kilalang fan family. Sinabi pa niya na hindi sila maaaring mag-back out pagkatapos matanggap ang pera. Sinabi ng direktor na sisiguraduhin niyang hindi siya mahaharap sa hatol na kamatayan. Sinabi ng direktor na bibigyan niya siya ng 10 milyon para sa gawain at papaalisin siya kung gusto niyang umalis. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung interesado pa rin siyang gawin ang gawain. Sinabi ni Zhao na gagawin niya ito. Lumipat ang eksena sa testing ground at sinuntok ni Zin Kun ang halimaw. Nang makita ito, sinabi ni Ziyixing na ito ay kamangha-mangha at iniisip kung ano ang kanyang pagdadaanan upang maging ganito kalakas. Sinabi ni Ziyixing kay Zin Kun na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pangakong tutuperan nito. Sabi niya kahit walang magbabayad, 50,000 siya mula sa kanyang bulsa. Di bale, kahit wala siya. Pinasaya siya ni Ziyixing na may bagbog na namamaga ang mukha. Sinabi niya na gagawin nila ng kanyang kapatid na babae ang kanilang mga puwit upang kumita ng pera. Sigaw ng ate niya kung bakit siya isinasangkot sa bagay na ito at sinuntok siya. Sinabi niya sa kanyang kapatid na ang kanyang leeg ay bahaging bali na at tuluyan na niyang nabali ngayon. Nagpasalamat ang kanyang kapatid na babae kay Zin Kun sa pagliligtas sa kanilang buhay at sinabing ikinalulungkot niya na naging sanhi sila ng problema. Sabi ni Ziyixing kay Zin Kun na sabay silang maghahapunan pagkatapos nito. Sinabi niya na kinuha na niya ang kanyang pagkain, kaya hindi na kailangan. Sinabihan sila ni Zin Kun na mag-ingat. Isang malaking halimaw ang lumitaw sa likuran nila. Si Ziyixing, na nakahawak sa kanyang kapatid at kaibigan, ay nakatalikod sa halimaw kaya hindi niya ito makita. Nang makita niya ang halimaw, itinulak niya ang kanyang kapatid na babae at kaibigan sa gilid. Dinudurog siya ng halimaw sa ilalim ng kanyang mabigat na paa. Umiiyak ang kanyang kapatid na babae, nakita siyang patay sa ilalim ng mga paa ng halimaw. Sinabi ni Wayne na wala pang kalahating oras ang nangyari sa administrasyon at inilabas na nila ang ikalawang round. Inaatake sila ng mga halimaw. Sinabi ng kapatid na babae ni Ziyixing na dapat sinabi nila sa kanila kung binago nila ang mga pagsusulit sa pagsusulit. Sabi ni Zin Kun na mukha silang ranggo ng 2 halimaw. Sabi ng ibang kalahok, lahat daw sila nilabasan. Iniisip ni Zin Kun na dapat ay gayon ito upang maiwasan siyang makapasa sa pagsusulit. Tumawag ang bata kay Shioto para pagsamahin ang sarili. Umiiyak si Shioto nang makitang patay ang kanyang kapatid. Sinabi ng bata kay Shioto na patay na si Ziyixing at mamamatay din sila kung hindi sila aalis sa lugar. Umiiyak si Shioto at sinabing hindi papatayin ang kanyang kapatid. Nagsorry ang bata kay Shioto at tumakbo palayo. Walang magawang umupo si Shioto sa kanyang kapatid, na nasa ilalim pa rin ng mabigat na paa ng halimaw. Nang makita ang halimaw, tumakbo rin si Wayne. Hinawakan ng halimaw si Ziyixing sa paa at ibinitin siya ng patiwarik. Sinuntok ni Shioto ang halimaw upang palayain ang kanyang kapatid, ngunit bumagsak ito sa lupa. Nagkukumpulan ng mga halimaw sa paligid niya at umungol. Humingi ng paumanhin si Shioto sa kanyang kapatid at sinabing kung hindi sila mabubuhay ng magkasama, maaari silang mamatay ng magkasama. Nang sasalakayin na siya ng mga halimaw, kinaladkad siya ni Zin Kun nang hindi nila maabot at sinabing kung galit siya at kahit na gusto niyang mamatay, dapat siyang mamatay kasama ang isang magandang lalaki.
Idinagdag niya na ang kanyang kapatid ay hindi umaangkop sa bayaran. Umiiyak siya at sinabing hindi niya hahayaang kainin ng mga halimaw ang kanyang kapatid. Tumatakbo siya papunta sa kapatid niya. Sinasabi niya sa kanya na lumayo sandali. Inihagis niya siya kay Wayne at sinabihang saluhin siya. Pagkarinig nito, sinasabihan siya ni Wayne na hawakan siya. Nahulog ang Shi-Oto kay Wayne. Pareho silang bumagsak sa lupa. Iniisip ni Zeon-kun na magiging rank 2 ang halimaw kapag kinain nila si Zi-Yixing. Sabi niya, pero para pigilan sila, kailangan niyang i-mutate ang kaliwang braso niya. Tumalon siya sa mga halimaw na kakainin na si Zi-Yixing at tinanong siya kung bakit hinayaan nila siyang kunin si Zi-Yixing. Nang marinig ito, iniisip ni Shi-Oto kung lalabanan ba niya ang 3 halimaw para iligtas ang kanyang kapatid. Iniisip ni Zeon-kun na hindi siya makikita ng mga halimaw bilang kanilang kaaway kung hindi niya susubukan na kainin ang mga ito. Sinubukan ng isa sa mga halimaw na ilagay ang paa ni Zi-Yixing sa kanyang bibig, ngunit hindi yon hinayaan ni Zeon-kun. Sinuntok niya ang halimaw at sinabing magpapasalamat siya kung ibibigay niya sa kanya ang kanyang pagkain. Pinalaya niya si Zi-Yixing sa kamay ng halimaw. Itinapon niya si Zi-Yixing at inatake ang mga halimaw. Sinabi niya sa mga halimaw na hindi na sila magugutom kung makakagat sila sa kanya. Nagising si Zi-Yixing at iniisip kung nailigtas siya ni Zeon-kun mula sa mga halimaw. Nakita niya si Zeon-kun na napapalibutan ng mga halimaw. Gumulong-gulong si Zi-Yixing sa sahig dahil sa sakit. Si Shi-Oto ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Sinabi ni Shi-Oto sa kanyang kapatid na nailigtas niya silang dalawa. Ang sabi ni Zi-Yixing sa kanyang kapatid na ito ay isang malaking utang ng pabor at dapat itong ipagdasal para sa kanya. Sinuntok ni Shi-Oto ang kanyang kapatid. Tinanong siya ni Zi-Yixing kung gusto niya itong patayin. Sinabi niya sa kanyang kapatid na babae na dapat silang umalis at umalis sa lugar ng pagsubok. Ang sabi niya, ngunit ang tiket ay nasa lupa. Idinagdag niya na susubukan niyang makuha ito sa sandaling mailabas niya siya sa lugar ng pagsubok. Sinabi niya na dapat silang umalis sa lugar ng pagsubok dahil nagiging kakaiba ang sitwasyon. Inilabas niya ang kanyang kapatid sa silid. Sa kabilang banda, sinabi ni Zeon-kun sa halimaw na alam nilang ang rank 1 na halimaw na tulad nila ng pagkain sa isang araw. Inatake niya sila gamit ang kanyang Gal-Ame at sinabing nangyayari lang yun kapag hindi niya ginagamit ang kanyang Lord Flames. Ginagamit niya ang kanyang Lord Flames at sinabi na kapag ginamit niya ang kanyang Lord Flames, maaari niyang patayin ang isang halimaw na tulad nila sa bawat 10 segundo. Pagkatapos ay pinalitan niya ang kanyang kaliwang braso at sinabing medyo mataas ang gastos. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan niyang lumamon ng 100 upang umunlad sa ikatlong ranggo. Tapos iniisip niya, bakit ang hirap mag-evolve? May hawak siyang malaking halimaw gamit ang kanyang nag-iisang kamay. Nakita niyang bumukas na naman ang pintong naglalabas. Iniisip niya na tila umaasenso na naman sila sa pagsubok. Sinabi ni Zi-Yixing na medyo mataas ang risk rate sa pagkakataong ito. Kapag nabigo siyang buksan ang exit door, tinanong niya ang kanyang kapatid na babae kung may blackout. Inilihis ni Xiaotu ang kanyang atensyon patungo sa lugar ng pagsubok at sinabihan siyang makita na napakaraming halimaw doon. Ang lahat ng mga kalahok ay tumatakbo pagkatapos ng tiket. Sabi ng isa sa kanila, sa kanya daw ang tiket. Sabi ng isa, gusto niya ng tiket para makabalik sa institute dahil gusto niya ng kapangyarihan. Sabi ng isa sa kanila, gusto niya ng tiket para yumaman para patayin ang mga bastard na minamaliit siya. Samantala, isang balto ng mga halimaw ang pumapaligid at umaatake sa kanila. Nagtataka sila kung gaano karami sa kanila ang nagtipon doon. Ang isa pang kalahok ay sumisigaw na hindi dapat magkaroon ng napakaraming halimaw. Dapat may mali. Ang mga halimaw ay pinupunit ang mga kalahok sa pagkain ng karne, at kahit saan ay may dugo sa lugar ng pagsubok. Pinagmamasdan nito ni Zhao mula sa isang taas at sinabing nasira niya ang mga pinagmumula ng mga dekoryenteng backup, kaya wala nang babalikan ngayon. Sinabi niya na ang magagawa lang nila ay sisihin si Zeon-kun. Iniisip niya kung hindi siya sasali, hindi niya itataya ang kanyang buhay para mahatulan ng kamatayan dahil sa pagpapalaya sa lahat ng mga halimaw. Nakita niya si Zeon-kun na nakangiti at sinabing natagpuan niya siya. Tinatanong niya kung bakit siya tumatawa. Sinabi niya na siya ay nasa pinakaligtas na lugar ngayon. Tapos kinukulit niya at sinabing dapat siyang magpasalamat dahil kumikita siya ng 10 milyon dahil sa kanya. Sa palagay niya pagkatapos ng gawaing ito, aalis siya sa bansang ito bukas at mamuhay ng walang pakialam sa natitirang bahagi ng kanyang buhay habang lahat sila ay kumakain doon.
Inindayog ni Zunkun ang isang halimaw sa hangin at inihagis siya kay Zhao. Iniisip ni Zhao na nalampasan niya ang layunin, kaya tinawanan niya ito at tinawag siyang isang basura. Samantala, itinulak siya ng halimaw mula sa likuran at itinapon sa lugar ng pagsubok. Nahulog siya sa gitna ng mga halimaw at sumisigaw ng tulong. Humingi siya ng tulong kay Zunkun at sinabing ibibigay niya sa kanya ang ilan sa kanyang mga bahagi. Sinabi ni Zunkun na ikinalulungkot niya ang napakaraming halimaw na hindi niya kayang iligtas ang ibang mga kalahok, kaya paano niya maliligtas? Sabi niya kay Zhao na malamang na maswerte siya kung hindi siya naghagis ng halimaw sa kanya. Ngunit hindi sinasadyang nabato niya ang isa sa kanya. Ngumiti si Zunkun at sinabi kay Zhao na mukhang malapit na siyang gawing matamis na delicacy ng mga halimaw. Sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit hindi nagtagal ay pinunit siya ng mga halimaw. Ungol ng isa sa mga halimaw. Ngumuso siya, tumingin kay Zunkun at sumigaw ng traidor. Sabi niya lahat ng traidor ay dapat mapahamak. Sinabi ni Zunkun na ang rank 2 monsters ay hindi pipi, kaya natukoy na nila ay nilamon ang kanyang uri noon. Tumalon silang lahat sa kanya. Tahimik siyang tumayo at sinabi sa kanila, "Mag-deal tayo. Huwag mo akong tumalon sa isang grupo." Nang makita ang kaguluhang ito, sinabi ng punong direktor kung paano niya nagawang patayin ang manggagawang si Zhao sa ganitong sitwasyon. Dagdag pa niya, mukhang hindi ganoon kadali ang mga gawaing ibinigay ng Fan family. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat niyang tapusin ang mga bagay. Sinabi niya na ang mga evolved monsters ay nakakain na ng higit sa 30 kalahok. Idinagdag niya na kahit isang naibalik na transcender ay hindi makakalabas ng buhay sa sitwasyong ito. Lumabas siya at sinabing kailangan niyang isara ang huling pinto na kumukonekta sa ikalawang antas. Matatapos na ba ang lahat ng ito? Pagkatapos ay pumasok siya sa control room, binuhusan ng tubig ang mga batang lalaki na natutulog sa harap ng screen, at tinanong sila kung ano ang nangyari doon. May blackout ba? Nagising ang mga lalaki, at tinanong niya sila kung bakit may blackout sa testing ground. Bakit pinutol ang mga pinagmumulan ng kuryente? Bakit hindi man lang mabuksan ang lahat ng exit door? Hinawakan ng mga lalaki ang kanilang mga ulo at sinabing hindi nila pagkakamali na ikinulong sila ng manggagawang si Lei kanina. At siya ang nagwasak sa lahat ng pangunahing at backup na pinagmumulan ng kuryente na lumalabas. Sinisigawan sila ng punong direktor at sinabing itigil na ang pagsisisi sa ibang tao. Kasalanan nila kung bakit sila nagpapabiya sa trabaho. Inutusan niya silang ibalik kagad ang kapangyarihan. Kung hindi, ang lahat ng sisihin at pag-uusig ay magiging walang silbi. Idinagdag niya kung paano sila nakapasok kung may mangyaring masama sa mga kalahok. Sinabi ng batang lalaki na ang pagpapanumbalik nito ay tatagal ng hindi bababa sa kalahating oras. Napangiti ang punong direktor pagkatapos marinig ito at sinabi nilang gawin ito sa loob ng kalahating oras. Sinabi ng batang lalaki na alam ng Diyos kung ano ang ginagawa ng manggagawang si Lei. Sinasabi ng isa kung paano kung ang manggagawang si Lei ay naglabas ng ilang halimaw sa lugar ng pagsubok. Sinabi niya na dapat nilang ipaalam sa punong tanggapan ng mga departamento ng pagpuksa upang linisin ang lupa sa pamamagitan ng puwersa. Sinabi ng punong direktor na sa kasong yun kailangan nilang magbayad ng 100 milyon na kailangan nilang bayaran mula sa kanilang bulsa. Idinagdag niya kung anong dahilan ang ibibigay nila sa kanila sa pagkaladkad sa kanila sa usapin. Sinabi ng bata na maaari nilang sabihin na pinaghihinalaan nila ang isang teknisyan na humihila ng kalokohan at sinira ang kanilang kagamitan doon. Ang sabi ng punong direktor ay kung ano ang sasabihin nila sa mga tagapagpatay upang sirain ang pangunahing pasukan ng gusali. Sinaway niya ang mga ito, sinabing itigil na nila ang kalokohan at ibalik ang mga supply ng kuryente. Iniisip ng punong direktor na sa kalahating oras, lahat sila ay mamamatay at mga halimaw na lang ang matitira. Lumipat ang eksena sa testing ground na nagiging pula sa dugo. Ang lahat ng mga pinto ay nakalock sa silid ng pagsubok. Binuksan ni Zenken ang kanyang mutated na braso at sinabing nagpapasalamat siya sa lahat ng halimaw. Ngayon ay maaari na siyang mag-evolve ng walang anumang pag-aalala. Sinabi niya sa mga halimaw na lumapit at hayaan siyang makita sila sa huling pagkakataon. Inatake niya ang mga ito gamit ang kanyang mutated na braso at sinabi na ipagdadasal niya sila na hindi sila ipanganak na may mga djinn na halimaw sa kanilang susunod na buhay. Ibinabato niya sa kanila ang apoy ng Panginoon. Pagkatapos ay kumakain siya ng napakaraming mga ito at sinabing marami na siyang nakain. Pagkatapos kainin ng mga ito, sinabi niya na ang lahat ng enerhiya ay higit pa sa inaasahan niya.
Sinabi niya na ito ay dahil ang mga halimaw ay nakakain na ng napakaraming kalahok na may hindi nagising na mga gene at hindi niya direktang natupok ang lahat ng mga descended genes na ito. Sinabi niya na hindi siya maaaring makaramdam ng masama ngayon, hindi alintana na ang lahat ng ito ay parang mga gene ng tao sa kanya, at maaari niyang kainin ang mga ito kahit na ang lasa ng mga ito ay tulad ng tae. Sinabi niya na maaari siyang pumasok sa impyerno upang patayin ang hari pagkatapos magkaroon ng sapat na lakas. Sabi niya kung sino pa ang gagawa nun maliban sa kanya. Samantala ang isang halimaw ay umungol at tinawag siyang traidor. Siya ay nagbibigay ng isang shut up na tawag sa kanya at sinabi kapag sinabi niya kasama, hindi niya ito sinadya. Tinatawag niya ang tunay na may-ari ng mga katawan. Sinabi niya na sila ang mga kaaway at mga parasito na nagnakaw ng mga katawan ng kanyang mga kasama at tinawag silang mga dayuhang nanghihimasok. Sinabi niya na malapit na niyang patayin sila at ang kanilang tinatawag na hari. Nag-evolve na naman daw ang kaliwang braso niya dahil nakakonsumo siya ng napakaraming enerhiya mula sa halimaw at transcended genes. Sinabi niya mula sa kanyang karanasan na umuusbong sa ikatlong ranggo ay nagsasangkot ng utak muna. Sinabi niya na ang bawat halimaw ay konektado sa internet, tulad ng isang telepono na nagkakahalaga ng 100 yuan upang kumonekta sa network, habang nakakakonekta sa lahat ng daang mga telepono at nakakahanap din ng mga teleponong sulit na kumonekta. Sinabi niya na kailangan niyang putulin ang koneksyon na yon. Sabi niya kung mahahanap niya sila, mahahanap din siya. Kailangan daw niyang putulin ito. Siya ay umuubo at sinabing gabi na upang putulin ang koneksyon na yon. Lumipat ang eksena sa mga nakaligtas. Lahat ng kalahok ay nagsisikap na makuha ang tiket. Sinabi ni Xiao Tuo sa iba pang kalahok na iniligtas ni Zenken ang buhay ng kanyang kapatid. So in that sense, siya ang kuya ng kapatid niya. Kung kapatid niya sila, hindi sila dapat manggahas na kunin ang mga gamit niya. Ang iba pang mga kalahok ay nagsasabi na sila ay nagsanib kamay dahil sila ay may mga karaniwang interes. Kaya hindi siya dapat maglakas loob na mag-boss sa paligid tulad ng kanyang kuya. Idinagdag niya na siya ay isang tulala lamang na maaaring umindayog ng magkasintahan. Nagalit ang isa sa mga kalahok at sinabing ito na ang kanilang pagkakataon na makakuha ng tiket para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa institute, kaya hayaan silang gawin yun. Nagdugo ng husto si Jia Sheng at sinabi sa huli, ang gagawin lang nila ay ang magpatayan. Sinabi ni Tian na hindi niya sinabi kay Zenken na patayin ang mga halimaw at masaktan. Sinabi niya na nasugatan siya dahil naisip niyang kaya niyang patayin ang lahat ng mga halimaw ng mag-isa. Sinabi niya na kung nais niyang sisihin ang isang tao, dapat niyang sisihin ito sa pagsisikap na maging isang bayani. Itinaas ni Tian ang kanyang daliri patungo kay Zenken at sinabi sa kanya na kung ayaw niyang mamatay, dapat niyang ibigay ang kanyang tiket sa kanya. Sinabi niya kay Zenken na dapat ay kinuha na rin niya ang 2 pang tiket, kaya mas mabuting ibigay niya ang lahat ng 3 tiket sa kanya. Umupo si Zenken, hawak ang kaliwang braso. Sinubukan ni Zhao Shen na pigilan si Tian at sinabing hindi niya hahayaang saktan nila ang kanyang tagapagligtas. Sinubukan ni Zhao Sheng na lumapit sa kanila nang pigilan siya ng alak at sinabing hindi siya dapat lumapit sa kanila, kung hindi ay mamamatay siya. Tinanong siya ni Zhao Sheng kung may naramdaman siya. Sinabihan ni Tian si Zenken na ibigay ang tiket sa kanya, kung hindi, siya mismo ang aagaw nito. Itinaas niya ang kanyang kamay kay Zenken. Samantala, isang Earth Dragon ang lumitaw mula sa lupa at sa isang kislap ng liwanag, ginawang isang madugong putok si Tian. At halos lahat ay dumudugo. Nang makita ito, naalala ng isa sa mga kalahok na narinig niya ang tungkol sa Earth Dragon na ang isang bayan sa timog, kasama ang Exterminator Bureau, ay nilipol ng Earth Dragon nang ang mga lokal na 4-star Transcender ay nasa labas ng bayan. Nang bumalik ang 4 na Star Transcender, halos hindi nila nagawang itaboy ang Earth Dragon. Nagtaka ang isa sa mga kalahok kung bakit naisip pa nila ang tiket habang nakatayo sa ibaba ng ulo ng Earth Dragon. Malubha siyang damyugo mula sa kanyang mga mata, ilong at bibig. Lumunok ang Earth Dragon. Habang namamatay, bumubulong siya na lahat ay mamamatay. Iniisip ni Zenken na naakit niya ang atensyon ng isang bagay na kakilakilabot matapos makakonekta sa network ng mga halimaw. Nang makita ito, sinabi niya na ang pagpapabagsak sa kanilang mga pinuno ay isang nakakatakot na gawain. Hinampas ng Earth Dragon ang kanyang buntot sa dingding at dinurog ito. Sinubukan siyang pigilan ni Zenken. Ngunit nararamdaman niya na ang pagbabago sa kanyang mga kalamnan ay medyo malakas sa pamahalaan. Pakiramdam niya ay hindi niya ito matiis. Kaya naisipan niyang gumawa ng paraan para mahawakan ito.
Nang makita ang bagay na ito ng malapitan, napagtanto niya na ang dragon sa lupa ay isang Galamay. Lumipat ang eksena sa waiting area ng guardian, kung saan nakaupo ang mga magulang at naghihintay sa kanilang mga anak kahit saan. Ang ina ni Tian ay nananalangin sa mga Bejisatsua na ipaliwanag sa kanyang anak na ang huling pagsubok kung mangyari ito, mag-aayuno siya ng isang dekada. Iniisip ni Jiyu na hindi alam ng ginang na may mortality rate ang huling pagsubok. Sinabi ng tatay ni Tian sa kanyang ina na sa kanyang palagay, hindi nila dapat hinayaan na sumabak sa pagsubok. Bakit hindi siya mamuhay ng normal kung saan siya ay ligtas? Sumagot ang ina na dapat ay handa siyang patayin ng mapayapa, dahil hindi ito ang panahon bago ang 20 taon na wala ang mga halimaw. Sinabi niya na ang isa ay nasa panganib ngayon kung wala siyang mga superpower. Idinagdag niya na para makalimutan ang tungkol sa seguridad sa trabaho at mga subsidyo, mas mapoprotektahan ng mga transcoder ang kanilang sarili at ang kanilang mga pamilya. Bakit sa tingin niya lahat ng nakaupo ay tanga? Sinabi ni Jiyu na nasa harapan nila ang testing ground at nararamdaman niya na tumaas lang ang power level doon. Sinabi niya na ito ay 10 minuto at ang kapangyarihan ay hindi bumalik at hindi ito dapat maging bahagi ng pagsubok. Pumunta siya sa mga security guard at sinabi sa kanila na siya ay paparating na mag-aaral sa institute at nararamdaman niya na hindi normal sa loob ng testing ground. Ang mga tao ay nagiging balisa sa pagdinig nito. Nagtataka ang security guard kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Tinanong nila siya kung ano ang sinasabi niya. Lahat ay gumagana ng normal at sinabi nila sa kanya na bumalik sa kanyang upuan. Kung hindi, pilit nilang tatanggalin siya sa waiting area. Sinabi niya sa kanila na ang kuryente ang kanyang nalampasan na kapangyarihan at nararamdaman niya na may mali sa loob ng testing area. Sinasabi nila kung kanino mula sa pangalan ang kanyang pinag-uusapan dahil ang lugar na ito ay para lamang sa mga miyembro ng pamilya ng mga kalahok. Tinanong nila siya kung sino ang nagpapasok sa kanya. Lahat ng mga tao sa waiting area ay naglagay ng kanilang mga kamay sa kanilang mga puso at sinasabing nararamdaman nila na sila ay nasasaktan. Nakaupo din ang mga guard sa sahig. Nagtataka si Jiyu kung bakit lahat sila ay nagsisimulang hindi mapalagay sa parehong oras. Pakiramdam niya ay may mali. Sumilip siya sa loob at naramdaman niyang may blackout sa loob. Pumasok siya sa trial room. Pinipigilan siya ng mga gwardya, ngunit pumapasok pa rin siya. May sumisigaw na magmadali, ibalik ang kapangyarihan habang naghihintay ang mga kalahok sa loob na buksan ang pinto. May bilin daw sila ng chief director na buksan muna ang gate ng first floor dahil nakastock din ito. Sinabi ng crew member na namamahala na para bang inaayos nila ang mga pinto at mararamdaman ng lahat ang labis na kasiyahang dumarating sa pinto. Sa palagay niya ay may nakakatakot na halimaw ang nasa labas at medyo ligtas sila sa mga pintuan na ito bilang isang hadlang. Sinabi niya na ang departamento ng pagpuksa ay dapat na naabisuhan tungkol sa ganitong kalaking raskos. Idinagdag niya na kailangan nilang maglaan ng oras upang maibalik ang kapangyarihan hanggang sa dumating ang mga tagapaglipol. Hiniling sa kanya ni Jiyu na hayaan siyang humawak nito. Tinanong niya siya kung sino siya at kung sino ang nagpapasok sa kanya. Sabi niya sa kanya na umalis kaagad sa lugar. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang freshman sa akademya na may 75% ng mga transcended genes. Sinabi rin niya sa kanya na mayroon siyang katangian ng kuryente at maaari niyang ibalik ang kuryente. Sagot ng lalaki na hindi pa siya nakapasok sa academy. Hindi daw siya nagbibilang kahit freshman pa lang siya. Sinabi niya na hindi pa niya naabot ang unang antas ng transcended status, kaya walang paraan na mayroon siyang ganoong kalaking kapangyarihan na nakaimbak sa kanya. Kaya paano niya maiisip na maibabalik niya ang kapangyarihan? Sinabi niya sa kanya na alisin ang impyerno sa lugar. Sumagot siya na tama siya na wala siyang gaanong kuryente na nakaimbak sa kanya. Hanggat hindi siya nasa lungsod, maaari siyang magkaroon ng walang limitasyong supply nito. Maya-maya ay may mga nakikitang electric particles sa paligid niya. Ang mga crew na naruroon sa lugar ay nagtataka kung paano nangyari yun. Sinusubukang hawakan ng kanilang ulo ang isa sa kanila at nakaramdam ng pananakit. Iniisip niya kung paanong posibleng tumambad sa katawan nito ang kuryente at hindi man lang niya ito nararamdaman. Na iniisip niya ang tungkol sa bulong-bulungan tungkol sa isang kababalaghan na may 75% na mga gene. Naglalabas siya ng kuryente mula sa magkabilang kamay niya. Sa tingin niya ay ibabalik niya ang kapangyarihan sa faculty at pagkatapos nito, susubukan niyang buksan ang pinto. Pagkatapos ay iniisip niyang hindi niya ito papayagan. Idinagdag niya kahit na hindi niya alam kung anong uri ng mga halimaw ang nasa lugar ng pagsubok, kailangan pa rin itong maging mapanganib.
Nandyan daw siya para magtrabaho, hindi para ipagsapalaran ang kanyang buhay. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang kapangyarihan ay hindi matatag upang sirain niya ang kagamitan. Idinagdag niya na ang lahat ng kagamitan ay pag-aari ng gobyerno, kaya hindi niya maaaring hayaan ang kanyang kawalang ingat na sirain ang lahat. Lumapit siya sa kanya at tinanong kung pipigilan siya nito. Ang alam lang niya ay may humahadlang sa kanyang trabaho at sinusubukang sirain ang mga kagamitan. Tinawag niya ang kanyang club at inutusan silang alisin kaagad. Ibinigay sa kanya ng isa sa kanila ang baril at tinanong kung ano sa tingin niya ang ililibre nila sa kanya dahil isa siyang kababalaghan. Binabalaan nila na huwag manggahas na makialam sa kanilang trabaho. Nakatayo silang lahat sa harapan niya at pinipigilan siya. Sa kabilang banda, nakikipaglaban si Zincon sa dragon sa lupa. Ginagamit niya ang apoy ng kanyang Panginoon para patayin siya at sinabing tila hindi man lang umaandar ang kanyang mga ngipin. Ang halimaw ay umatake pabalik at pinunit ang kanyang kaliwang kamay. Pakiramdam niya ay medyo matatalas ang kanyang mga ngipin at iniisip kung anong uri ng mga ngipin yon. Aniya, sila ay tila mataas sa opensa at depensa at the same time. Sinabi niya na hindi lang siya sinaktan ng dragon at gayunpaman, hindi niya malalaman ang alinman sa kanyang kapangyarihan. Sinabi niya kung magpapatuloy ito, ang kanyang ebolusyon sa ranggo 3 ay ititigil. Itinapon siya ng dragon. Sinabi niya na kailangan niyang gumawa ng paraan upang maiwasan ang kanyang mga ngipin. Inatake niya ang dragon gamit ang kanyang mga galame at naramdaman na hindi man lang mapunit ng kanyang mga galame ang balat ng dragon. Nakabitin siya sa dragon sa tulong ng kanyang mga galame at sinasabing kahit papaano ay mahawakan niya ito. Pagkatapos ay iniisip niya ang tungkol sa paggamit ng apoy ng kanyang Panginoon upang kutsain ang kanyang panlabas na layer. Pagkatapos ay sinubukan niyang punitin ang ilan sa kanyang laman upang ubusin. Kapag sinubukan niyang gawin ito, napagtanto niya na ang dragon ay maaaring magpatubo ng itim ng ngipin sa anumang bahagi ng kanyang katawan. Inaatake niya siya ng pinakamataas na output ng kapangyarihan. Sa kabilang banda, iniisip ng pinuno ng crew na siya ang batang babae na may pinakamalakas na kasaysayan ng transcended genes, kaya naman nakatawag siya ng maraming atensyon. Tapos iniisip niya na bata pa lang siya na hindi pa siya nakapasok sa institute. Sa tingin niya ay sapat na para sa kanya ang pagpapakita ng kapangyarihan, dahil kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para saktan siya, masisisi siya ng akademya. Sa palagay niya, ang paggamit ng kapangyarihan ay hindi isang opsyon sa sitwasyong yun. Samantala, nagpaputok ng baril ang isa sa mga miyembro ng crew. Sinabi ng pinuno na ang mga security guard ay tulala at wala silang kontrol. Sinabi niya na ito ay masama at sila ay mananagot. Kaya gumagalaw pabalik at nakakaligtaan ang apoy. Sa tingin niya ay maswerte siya na walang sinuman sa kanila ang nanakit sa kanya. Pagkatapos ay iniisip niyang muli kung ito ay isang bagay ng swerte. Napansin niya na ang nagpapalipat-lipat na kuryente ay lumilikha ng magnetic field. Gumawa siya ng isang malakas na electromagnetic field sa paligid niya na nagsesecure sa kanya mula sa lahat ng mga bala. Ang mga gwardya ay nagtataka kung ito ay dahil sa kanyang 75% gen power. Sinasabi nila na siya ay kahit ano maliban sa tao. Nagtataka ang pinuno kung magagamit ang kuryente sa ganitong paraan, tulad ng extension ng isa sa mga paa ng katawan. Pagkatapos ay sinabi niya na ang pinaka-hindi makatwiran ay kung paano siya namamahala upang tumayo. Sinabi niya kung sino siya na nakatiis sa isang kakilakilabot na aura na nagmumula sa lugar ng pagsubok. Pagkatapos ay naalala niya na natutunan niya sa akademya na ang mga taong may pambihirang kapangyarihan ay makatiis ng mas maraming pressure. Sa tulong ng electromagnetic power, hinayla niya ang lahat ng baril. Sinabi niya sa kanila na habang ang lahat ng kapangyarihan ay naibalik, dapat nilang buksan ang pinto ngayon. Lumipat ang eksena sa ikalawang palapag sa control room, kung saan lahat ng 3 individual, kabilang ang punong direktor, ay nakakaramdam ng parehong pagkabalisa at sakit sa kanilang mga pusong gaya ng mga tao sa waiting area. Napahawak sa ulo ang punong direktor at sinabing may nangyaring mali kaya mabilis na bumalik ang kuryente. Sinabi ng batang lalaki sa direktor na ang kapangyarihan ay naibalik. Ang punong direktor ay nagtatanong kung paano ito posible kapag ang pagkukumpuni ay hindi pa nagsimula sa kanilang trabaho sa ikalawang palapag. Paano nila nakuha ang energy boost? Iniisip niya kung naayos ba nila ang mga wires sa unang palapag at nakakonekta ang mga wires sa ikalawang palapag. Sa tingin niya ay hindi ganoon kataas ang kanilang kahusayan noon. Sa tingin niya ngayon ay makikita na ng surveillance kung may halimaw na magbubukas doon sa testing ground.
Ang sabi ng bata ay bubuksan niya ang pinto para lumabas ang lahat. Iniisip ng direktor kung galit siya, gusto ba niyang mamatay? Pinindot ng bata ang pulang butones at binuksan ang pinto. Nakatayo sa harap ng gate, napansin ni Jiu ang pagbukas ng gate. Sinubukan ng punong direktor na umalis. Nakita ni Jiu si Zincon kasama ang Earth Dragon. Nang makita ang Earth Dragon, natakot ang lahat ng miyembro ng team. Sigaw nila, nagtatanong kung ano ito. Tinanong sila ni Jiu kung hindi pa nila nababasa ang pahayagan at sinabi sa kanila na ito ay isang Earth Dragon. Tinawag niya si Zincon, nakikita siyang nag-iisa na nakikipaglaban sa dragon. Sinalakay muli ni Zincon ang dragon. Nagpapalabas si Jiu ng mga electric ray mula sa kanyang mga mata, at isa pang blackout ang nangyari. Sumilip ang punong direktor sa gate para tingnan kung ano ang nangyayari. Tinatanong niya ang sarili niya kung bakit may kuryenteng dumadaloy sa loob. Lumipat ang eksena sa punong tanggapan. Napansin ng mga tripulante doon na ang malaking halaga ng kuryente ay ipinapakita na umaagos sa mga wire na may testing ground, at lahat ng matataas na boltahe ng mga wire ay na-load na. Iniisip ng isa sa kanila na marahil ito ang bagong dating na babae, at sinabing baka nawalan siya ng kontrol sa lugar ng pagsubok. Gayunpaman, sinabi niya, kung isa sa alang-alang ang pagsubok sa antas ng pagtatanggol sa lupa ay hindi pinapayagan, kaya hindi ito maaaring mangyari sa malawakang pagbagsak. Tinatanong niya ang sarili kung darating ang mga available na exterminator at 4-star descenders. Ang istasyon ng surveillance department sa Qingshu ay nagpapadala ng club nang mapansin nila ang isang lindol at isang abnormal na aura ng halimaw. May nagsasabi sa kanila na manatiling magbantay sa lahat ng oras. Inatake ni Jiu ang halimaw gamit ang kuryente. Naramdaman yun ni Zincon at nalaman niya ang tungkol sa kanyang presensya. Ngumiti siya at tumatawag ng napakalaking tulong. Nauuhaw ang itim ng ngipin sa kaliwang kamay ni Zincon. Iniisip niya bago ang anumang bagay na kailangan niyang kainin ang bagay na ito. Kumakagat siya sa katawan ng dragon. Nakikita ito ng punong direktor mula sa release gate. Nakita ni Zincon si Jiu na bumagsak sa lupa at nagmamadaling lumapit sa kanya. Sinabi ng punong direktor na tila ang gawaing itinalaga ng pamilya ng mga tagahanga ay hindi kasing diretsyo ng iniisip niya. Sa tingin niya ay may tinatago ang taong yon, ngunit dito nagtatapos ang lahat. Sa tingin niya, ang hitsura ng Earth Dragon ay talagang isang stroke ng swerte para sa kanya. Sinabi niya na dapat niyang isipin kung paano ilipat ang sisihin, ngunit pagkatapos ay iniisip na ito ay hindi kailangan. Sinabi niya na inalis na ng Earth Dragon ang lahat ng ebidensya niya laban kay Zincon para sa kanya. Hinawakan ni Zincon si Jiu. Inaatake sila ng Earth Dragon. Sa tingin ng punong direktor ay magulo na ang eksena, at ilang minuto pa ang aabuti ng Exterminator Department, at sa takdang panahon na yon, walang makakaalam tungkol sa kanyang ginawa. Tinatawag ng punong direktor ang lahat ng kawani ng lugar ng pagsubok at hinihiling sa lahat ng mga individual na may higit na kapangyarihan na magtipon ng mabilis. Inutusan niya silang pigilan ng Earth Dragon hanggang makarating sa Extermination Department. Sinabi niya sa kanila na sa anumang pagkakataon ay hindi dapat masaktan ang sinumang individual doon. Sinabi niya na ito ay magbibigay din sa natitirang mga mag-aaral ng pagkakataong mabuhay. Pinapante din niya ang mga boys na kasama niya sa opisina. Tapos sinasabi niya na ngayon ay walang makakapigil sa kanya. Sinabi ni Zincon na hinaranggan ng Earth Dragon ang pagtingin sa lahat mula rito, at ngayon ay dapat siyang maghintay ng ilang oras. Ang kanyang kaliwang braso ay nag-aapoy na parang pulang apoy. Sinabi niya na ang ikatlong antas ng ebolusyon ay nagiging mahirap, at mahirap para sa kanya na panatilihin ang kanyang hitsura bilang tao. Samantala, ang punong direktor ay dumating doon at sinalakay ng apoy si Zincon. Gayunpaman, nagagawa niyang hawakan ito. Hindi nagtagal, nakita ng punong direktor si Zincon na nagmumutate sa isang halimaw at sinabi kung ano siya. Iniisip niya kung anong uri ng transcended na kakayahan ang magpapahintulot sa ganitong uri ng pagbabago. Pinagpapawisan siya at sinabing ang bata ay nagtataglay ng 5 pangunahing kapangyarihan: tubig, metal, apoy, kahoy at lupa. Sa palagay niya, ang mga espesyal na ebolusyon, yelo, hangin, kidlat at mga pagdadala sa pag-iisip ay wala sa mga nalampasang kapangyarihan mula sa mga katangian ng pagpapahintulot ng pagbabago para lamang sa isang braso. Tinatanong niya kung transgender ba talaga siya. Tapos sabi niya wala siyang pakialam kung sino siya. Inaatake niya siya ng mga tungkod na bakal at sinabihan siyang mamatay.
Sinubukan ni Zincon na iligtas ang sarili sa tulong ng kanyang kaliwang nakamutate na braso at hindi mabilang na matulis na mga tungkod na metal na nakatusok sa kanyang braso. Ang punong direktor ay nagtataka at iniisip ang brasong ito ay hindi tulad ng isang braso ng tao, ngunit isang braso ng halimaw na tinusok ng mga tungkod na ito sa pag-iisip. Pagkatapos ay nagtataka siya kung ano ang mga apoy na ito ay natunaw pa ang kanyang mga bakal na pamalo. Sinabi niya na ang lahat ng mga halimaw ay hindi nagtataglay ng lahat ng mga katangian nito. Pagkatapos ay iniisip niyang isa siyang fire-based transcender. Tapos may naalala siya at pinagpapawisan siya ng husto. Sinabi niya na may isang posibilidad kapag ang isang halimaw ay nagtataglay ng lahat ng mga kakayahan na ito, na kung siya ay isang halimaw sa ika-4 na ranggo o mas mataas. Inaatake siya ni Zincon gamit ang kanyang mutated na braso. Nagtataka ang direktor at tinanong siya kung ano siya, at sinabi niya na hindi siya mukhang tao o halimaw. Binato siya ni Sengika ng apoy. Pagkatapos ay iniisip ng direktor na kahit na hindi niya magawang patayin siya ng mabilis, siya ay isang halimaw sa buong hitsura. Kailangan lang daw niyang maghintay ng ilang oras. Kapag dumating ang mga tagapaglipol, papatayin nila siya. Sa gitna ng kanyang ebolusyon, iniisip ni Zincon na tila mahirap umunlad sa ikatlong antas. Dapat daw kasi kinain niya ang parte ng Earth Dragon kanina. Pagkatapos ay nararamdaman niya ang parehong kapangyarihan tulad ng itim ng ngipin. Iniisip niya na kung hindi niya ito aamuin ngayon, hindi na siya makakabalik sa kanyang anyo bilang tao. Hawak niya ang kanyang mutated arm. Ang punong direktor ay bumubuo ng isang gintong kalasag at sinabi na ang halimaw ay medyo mabigat, ngunit pagdating sa depensa, ang kanyang ginintay na kalasag ay hindi rin masyadong mahina. Nasira ang gintong kalasag, at ang mga patak ng dugo ay nahulog sa puting Amerikana ng punong direktor. Napansin ng direktor na nabasag ang gintong kalasag dahil sa mga itim na spike sa braso ng bata. Sinubukan ng direktor na hawakan ang sarili habang tumutulo ang dugo sa kanyang katawan. Iniisip niya kung anong klaseng halimaw siya. Napagtanto niya na hindi kayang hawakan ng kanyang kalasag ang mga itim na spike. Napapikit siya at sinabing ngayon, hindi siya maaaring manatili dito kahit sandali o mamatay siya. Sinabi niya kay Zincon na ang kanyang mga tao-pusong payo ay dapat siyang manatili doon na may ganoong hitsura o kung hindi ay hahabulin siya ng mga tao. Idinagdag niya na papatayin siya ng mga exterminator pagdating nila. Sinabi niya na kahit na swerte siya sa kanila, isa pa rin siyang halimaw, kaaway ng sangkatauhan, at walang tutulong sa kanya. Sinabi niya sa kanya na sinumang tao sa labas ay malulugod na pumatay ng isang halimaw na tulad niya dahil ang lahat ng mga halimaw ay dapat na maalis. Nang subukan ng direktor na tumakas, pinigilan siya ni Zio at inatake siya gamit ang kanyang electric power. Tinanong siya ng direktor kung nasa tabi niya ito at sinabihan siyang makita siya ng malapitan. Siya ay isang halimaw. Sinaktan niya ito ng masama at sinabing hindi siya halimaw. Siya si Zincon. Sinabi ng direktor na alam niya ang kanyang ginagawa. Itinapon niya siya. Sinabi ng direktor na ipinagkanulo niya ang kanyang mga species at pagsisisihan niya ito. Itinaas ni Zincon ang kanyang makapangyarihang mutated na kamay sa himpapawid, hinampas ang lupa, at sinabi na kung hindi matitiis ng mundo ang pagkakaroon ng mga halimaw, kung gayon siya ay maghahangad ng isang landas sa pamamagitan ng kanyang sarili. Sinasabi niya sa direktor na siya ay lalamunin. Pagkatapos ay hinihigop niya ang kanyang kapangyarihan. Sinabi sa kanya ni Zio na dumating na ang mga tagapaglipol. Sinabihan siya ni Zincon na nanatili ang distansya mula sa kanya at hindi niya ito kilala dahil hindi niya alam kung makakabalik ba siya sa kanyang katayuan o hindi. Gayunpaman, lumapit siya at hinawakan ang braso nito. Mananatili daw siya sa tabi niya kahit mapunta siya sa impyerno. Sinabi niya na sa huli, ito pa rin ang kanyang Zio. Dumating ang mga boses, nagsasabing mabilis silang pumasok at sinubukang iligtas ang mga natitirang estudyante. Malalantad ba ang Zincon? Ang pinuno ng crew ay nagtuturo sa mga transcender na ginagamit ang 3 star na katangian ng Earth bilang isang kalasag upang bumili ng ilang oras. Sinasabi ng mga transcender na dapat nilang protektahan ang tagalabas mula sa Earth Dragon, tulad ng iniutos sa kanila ng mga direktor. Sabi nila hindi sila dapat umatras. Iniisip ng pinuno ng crew na makakatakas siya kapag nasira ang kalasag. Hinampas siya ng Earth Dragon at ginawa siyang mga piraso. Sinabi ng isa sa mga miyembro na ang kalasag ay hindi makatiis ng isang suntok. Ang sabi naman ng isa, walang paraan na makalaban sila sa kanya, at sinabing pati ang direktor ay nawala. Sinubukan siyang patayin ng ilan sa mga gwardya gamit ang kanilang mga baril.
Dalawa sa kanila ang nagsabing kailangan na nilang umalis sa lugar. Samantala, muling sinalakay sila ng Earth Dragon. Nakakaramdam sila ng matinding kirot sa kanilang mga puso at sinasabing hindi na sila mabubuhay. Sinasabi nila na hindi sila maaaring tumakas. Hindi nagtagal, pumasok ang mga exterminator, hawak ang kanilang mga tubo na kanilang espesyalidad. Isang babaeng exterminator ang naghagis ng tubo sa Earth Dragon at sinabing siya ang Samaira sa kanyang blind date. Sinabi ng isa sa mga tripulante na pinaplano niyang patayin kaming lahat. Pakiramdam nila ay dumadaan sa kanila ang water blade. Nagawa ng water blade na maputol ang Earth Dragon. Nang makita ito, sinabi ng crew na sinubukan nila ang napakaraming bagay ngunit nabigo silang gumawa ng anumang pinsala sa Earth Dragon. Ngunit ang talam ng tubig na sumasayaw na parang mga multo ay nagngangalit na parang mga demonyo. Sinasabi ng isa sa kanila na ito ang bagay na pumipigil sa kanilang pag-unlad patungo sa 4-star Transcenders. Sinabi niya na siya ba ang maalamat na sagisag ng mga Transcender? Sinabihan sila ng 4-star Transcender na lumayo habang gumaling ang Earth Dragon. Tinatawag nila si Shang Guankui ang pinakamalakas na 4-star Transcender ng Institute na may 75% Transcended genes. Sinabi niya sa kanila na iwanan ang dragon sa kanya at ilikas ang mga tao na nasa labas. Sa kanila rin niya ihatid ang mga detalye sa loob sa darating na mga guro ng exterminators at iwanan ang misyon ng pagliligtas ng mga nakaligtas sa kanila. Lumipat ang eksena sa testing ground, tinanong ni Jiu si Shingon kung maaari niyang ibalik ang kanyang braso sa normal. Sinabi niya kung hindi niya magawa yon, dapat siyang magtago at maaari niya itong bilhan ng ilang oras. Si Shingon ay nagmamadali papunta sa isang silid, at si Jiu ay tumakbo papunta sa gate. Sinabi niya sa mga exterminator na nagawa nila ang isang kahangahangang trabaho at maayos na siya ngayon. Dumiretso din siya sa kabilang direksyon at sinabing nakarinig siya ng ilang humihingal na boses mula roon. Sinusubukan ni Shingon na bumalik sa normal na estado ng tao. Hindi niya na ang kapangyarihan ng ikatlong ranggo ay masyadong malakas para sa ranggo 2. Sinabi niya na ang pangunahing dahilan ay ang laki ng ikatlong ranggo na halimaw, at na ito ay napakahirap na tanggapin ang ikatlong ranggo na halimaw. Sinabi niya na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagkompres ng kanyang kapangyarihan upang bumalik sa estado ng tao. Iniisip niya na dapat niyang palakasin muna ang kanyang mga buto. Sinabi niya na natanggap niya ang 1% transcended genes sa unang araw ng kanyang reincarnation. Sa tingin niya ay sinisipsip ng mga ito, ang transcended genes na kinain niya mula sa matabang bakla. Ito ay dapat dahil pareho silang mga metal. Sa halip na ang 1% transcended gene na yun na nagising, dapat niyang subukang patatagin ang monster genes sa tulong ng transcended genes na yun. At pagkatapos ay dapat niyang idirekta ang mga ito sa isang kontroladong paraan. Una niyang binago ang kanyang mga buto. Pagkatapos ay hinahawakan niya ang ngipin ng dragon sa lupa. Sa kabilang banda, pinasalamatan ng mga exterminator si Zio at sinabing dahil sa tulong niya kaya hindi nila nailigtas ang 3 kalahok. Tinanong siya ng isa sa kanila kung ano ito. Halimaw ba ito? Iniisip ni Zio na malalantad si Shingon. May sasabihin siya. Tumahimik sila at sinabing kahit anong tunog ay nakakaakit ng atensyon ng halimaw. Iniisip niya kung si Shingon ay mapipilitang umalis sa lipunan, sasamahan niya ito kahit saan man siya magpunta. Nang lumipat sila papunta sa silid, sinabi ni Shingon sa kanila na kagagaling lang niya pagkatapos ma-knockout. Tinatakot daw niya sila. Ipinaalam ng exterminator sa kanyang kapitan na natagpuan nila ang 5 nakaligtas. Tinanong ni Zio si Shingon kung ayos lang siya. Parang bago lang ang sagot niya, pero hindi pa rin siya may kukumpara sa real deal. Sinabi niya na ang kontrol ay medyo mahina pa rin. Sinabi ng tagapaglipol na magandang marinig ang dragon sa lupa ay umatras, at aalisin nila ang mga nakaligtas sa lugar ng pagsubok. Sinabi ni Shang Guankui na ang mga tao ay medyo mahina, at hindi nila alam na isang 4-star transcender lang ang makakaharap sa isang Earth Dragon. Ang Earth Dragon ay isang maliit na piraso ng katawan ng demonyong Diyos. Ang mga halimaw na nakatago sa kalaliman ng lupa ay hindi kayang unawain ng mga tao. Sinabi ni Shingon na kailangan niyang makakuha ng higit na kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Idinagdag niya na kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili bago iligtas ang iba. Sinabi niya na kailangan niya ng kapangyarihan at mga pag-aayos sa kanila ni Zio ay magiging invisible muna sa mundo. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan niyang magtago mula sa mga transcender kahit noon pa. Sinabi ni Shingon kay Zio na 1 taon na lang ang natitira bago ang magulong pagbabago ng mundo.
May malalim na iniisip si Zio. Sabi niya sa kanya na gumising at tinanong siya kung gaano siya katagal mag-iisip habang nakaupo. Wala nang masyadong oras para sa kanila. Sabi niya sa kanya na nakita siya sa mga tao mula nang siya ay tumuntong sa paaralan. Sinabi niya na ang ibig niyang sabihin ay ginagawa niya yun sa nakalipas na 365 araw. Sabi niya hindi niya yun sinasadya. Ang ibig niyang sabihin ay naiwan sila ng kaunting oras. Sinabi niya sa kanya na ang mundo na makikita nila ay sasailalim sa isang napakalaking pagbabago pagkatapos ng 1 taon mula ngayon. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang umunlad sa ika-4 na baitang transcender sa lalong madaling panahon. Idinagdag niya ang mas maaga mas mabuti. Ang mga bagong dating ay pumasok sa institute ng maramihan kasama ang kanilang mga melita. Ang sabi niya sa pagkakaalam nila, ang principal 4th grade transcender ay ang pinakamalakas na ranggo. Tumingin siya sa kanya habang nakaupo sa melita at sinabing hindi nila alam kung gaano kalakas ang rank 5. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Tumingin ito sa kanya ng may pag-aalala. Sabi niya sa kanya na huwag mag-alala, tutulungan siya nito. Sinabi niya na pinagkakatiwalaan niya siya sa lahat ng bagay, maliban kapag sinabi niyang nagkunwari siya sa kanyang mga promiscuous na paraan. Sabi niya, una sa lahat, kailangan niyang mag-evolve sa isang 3-star transcender sa loob ng 1 buwan. Sinabi niya na siya ay kasalukuyang may 75% transcended gene sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang mas maraming transcended gene na mayroon ng isa, mas marami ang kailangan ng isa sa unang yugto. Sinabi niya yun, ngunit nakakahanap sila ng mga hitsura kapag wala silang malakas na background. Tumingin siya pabalik kina Jia Sheng, Wayne at Xiao Tao at tinanong siya kung sila ay mga hayop. Kumaway si Jia Sheng sa kanila. Sinabi niya na dahil lamang sa kanyang tulong kaya sila Wayne, Zhao Sheng, Zhao Xiao Tao ay nakaligtas sa huling pagsubok at sa pagkakataong makapag-aral sa institute. Ang paaralan ay gumawa ng isang eksepsyon at ginantimpalaan ang lahat ng nakaligtas na parang siya mismo ang pumasa sa pagsubok. Aniya, malaki ang utang na loob nila sa kanya. Sinabi niya mula ngayon, siya ang kanilang pinuno, at sila ang kanyang paglilingkod hanggang sa paghihiwalayin sila ng kamatayan. Yumuko siya sa harapan niya at pilit na pinayuko sina Wayne at Zhao Tao. Sabi ni Zhao Tao na ito ay medyo nakakahiya. Sinabi niya na nakahanap na siya ng isang tapat na lalaki ngayon at sinabi na siya ay tunay na nagbago. Sinabi niya na nagsisi na siya at nagbago ng kanyang mga paraan. Tinanong siya ni Jia Sheng kung kilala niya kung sino siya. Sinabi niya na gusto niyang itanong ito mula pa noon, ngunit hindi siya nakakuha ng pagkakataong magtanong sa huling pagsubok. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang pangalan ay Gio. Kinamusta niya sila. Nagulat silang tatlo nang marinig ang pangalan niya. Tinanong nila siya kung isa ba siya sa forum na may pinakamalakas na freshman sa kanilang akademya na nakita mula noong nagsimula ito. Isang transgender na may 9% ng mga gene, ang pinakamataas na halaga sa kasaysayan, na pinangalan ng Gio. Sinabi ni Zin Ko na sobra silang nagre-react. Tinanong siya ni Jia Sheng kung pareho silang may relasyon. Sinabi ni Zin Ko na ang pagpapaliwanag ng mga bagay ay palaging abala. Pareho silang nabigla sa narinig. Sinabi ni Zin Ko na hindi ito nangyayari. Hindi sila couple. Siya at ang maliit na brat na ito ay magkaibigan lamang noong bata pa siya. Sinabi ni Jia Sheng na hindi sila maniniwala kahit na magkapareho sila ng bagahe. Sabi ni Wayne, dahil childhood friends sila, dapat magkasama silang bumuo ng team. Tapos sabi niya may suggestion daw siya. Ang institute ay nagsasagawa ng kompetisyon para sa bawat bagong batch ng mga mag-aaral pagkatapos nilang matagumpay na makapag-enroll. Ang bawat bagong mag-aaral ay bibigyan ng isang hanay ng mga kahihinatnan, at sila ay makikipagkumpetensya sa isa't isa gamit ang kanilang mga kakayahan. So, paano kung pansamantala silang bumuo ng team? Sinabi niya sa kanila na ang kanyang mga maiwasan na kahulugan ay makakatulong sa mga tanong na talento ng bagong estudyante. Pagkatapos, maaari nilang maiwasan na maaga ng iba ang kanilang mga nilikha, at maaari pa silang kumuha ng mga mahuhusay na mula sa isa o dalawang kaklase. Sinabihan siya ni Jia Sheng na tumahimik at tinanong kung sinusubukan niyang saktan ang kanyang nakatatandang kapatid. Sumagot siya ng hindi, nagbibigay lang siya ng mungkahi. Sinabi ni Jia Sheng na ang mga mag-aaral na kasalukuyang nasa listahan ng konstitusyon, gayon din ang mga mababaang gene, ay palaging malamang na ma-target, lalo na sa henerasyong ito. Tinatanong niya kung hindi pa sinabi sa kanila ng kanilang mga kaklase ang tungkol doon bago ang prodigy,
na nasubak na may 88% transcended genes noong graduation ng high school, ang pinuno ng mga bagong dating. Sinasabi nila na hindi nila nakita ang lahat ng mga hitsura mula sa mga may mas mababa sa 50% ng mga transcended genes. Mahirap para sa mga may mas mababa sa 50% ng kanilang mga gene na magising. Sinabi niya sa kanila na mayroon siyang 39% na mga gene, ang Xiao Tao ay may 41% at ang Huayan ay may 50% na transcended na mga gene. Sinabi niya kay Zinken na hindi sila magiging pabigat sa kanya. Nagkatinginan sina Zinken at Zio. Iniisip nila ang tungkol sa pagnanakaw ng mga likas. Nagtatanong si Zinken kung hindi ito ang kanilang unang batch ng mga nakikitang papasok. Sinabi ni Zio na darating sila na may kasamang maliliit na cutie. Ang sabi niya, hanggat hindi nila inaalagaan ang mga ito bilang mga maaaring makatutulong, ito ay makakatipid ng maraming pagsisikap. Sinabi ni Zinken na magiging sila ang magiging powerhouse, pangalawa lamang sa kanila, kung hindi sa mundo, at least sa paaralan. Sa ganoong paraan maaabot din nila ang rurok ng kanilang buhay at maging handa na alisin ang lahat ng mga hadlang. Sinuntok ni Zio ng mahina si Zinken at sinabing hindi ito nagbubuklod sa kanila sa tanikala ng pagkakaibigan. Hiniling ni Zinken sa kanila na maging isang team na magkasama. Parehong nabigla sina Huayan at Zesheng nang marinig ito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Zesheng na hindi siya maawa sa kanila. Sinabi ni Zinken na hindi ito para sa anumang iba pang dahilan kundi dahil sila ay tapat. Tinapak niya ang kanyang balikat at sinabing lahat sila ay top-notch at maasahang partner. Umiiyak si Zesheng nang marinig ito. Idinagdag ni Zinken na dahil sila ay sumali sa club, ang mga layunin ay medyo naiiba. Sinabi ni Zesheng na dahil mataas ang inaasahan sa kanila ng kanyang nakitang kapatid, hindi nila dapat pabayaan. Sinabi niya na susundin nila ang kanyang pamumuno sa lahat ng bagay. Sinabi ni Zinken na bigla niyang naisip ang posibilidad ng isang tao na hindi sinasadyang makakuha ng lahat ng mga gusto mula sa lahat. Idinagdag ni Zio na ang mga maligyon ay hindi alam sa kanila. Nagulat si Huayan at naisip na marahil ay hindi tama. Tinapak ni Zinken ang balikat ni Zesheng at sinabing hindi sila dapat mag-alala. Na-curious lang sila at sinabihan silang pumunta sa dorm at doon ayusin ang mga bagay nila. Sinabi ni Zio sa kanila na magkakaroon sila ng unang klase ngayong gabi. Okay lang, sabi ni Zesheng. Sinabi ni Huayan na gusto niyang tanungin siya kung ilang porsyento ng mga descended genes ang mayroon siya. Sumagot si Zinken na malapit na niyang malaman ang tungkol dito. Dagdag pa niya na maaaring ikagulat niya. Sinabi sa kanya ni Zesheng na ang porsyento ng gene ni Kuya ay dapat na napakataas. Lumipat ang eksena sa isang lecture room. Sinabi ng guro sa mga mag-aaral na siya ay si Bo Liang at siya ang magiging pundasyong guro para sa taon. Sinabi niya na magiging napakalinaw kung hindi nila magising ang kanilang mga kapangyarihan sa loob ng isang taon, pagkatapos ay lumabas sa Transcendence Institute. Sinabi niya na ang mga bumalik mula sa huling pagsubok, tulad ni Huayan na may 50% ng mga gene na nagising sa kanyang mga katangian ng pag-iisip na panganib pag-unawa, ay tutugma sa kanyang mahina na 50% ng mga gene. Ang guro ay nagtatanong tungkol sa 40% at 39%. Itinaas ni Zesheng ang kanyang kamay at sinabing nandoon siya. Mabagal na sabi ni Zio na naroroon siya. Itinaas ng guro ang kanyang daliri papunta sa kanila at sinabi kung hindi nila magising ang kanilang mga kakayahan sa loob ng taong ito, pagkatapos ay aalis sila sa institute at mamuhay tulad ng mga ordinaryong tao sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sumagot si Zesheng na gagawin niya ang kanyang makakaya ngayong taon. Tinanong siya ni Zinken kung ano ang nangyayari sa kapatid na ito ng guro. Sinabi niya sa kanya na hanggat hindi gisingin ng isa ang kanyang kapangyarihan at porsyento ng kanyang gene ay mas mababa sa 50%, tatawagin niya ang estudyanteng iyon sa kanyang porsyento. Inayos ng guro ang kanyang mga salamin, sinabi sa kanila na ang henerasyon ay medyo espesyal, at kinukumpirma na tiyak na nakita nila ang ilan sa mga ulat. Tumingin siya kay Zio at sinabi sa mga tao na may pinakamataas na porsyento ng mga gene sa tao ay kabilang sa kanila. Idinagdag niya na ang kanyang palabas ay hindi maisip para sa kanila, kabilang siya bilang isang guro. Sabi niya, ngunit ang nakakagulat para sa kanya ay ang isang tao sa klase ay may 1% ng transcended genes. Kumunat ang noo niya at sinabing ang estudyanteng may 1% ng mga gene na walang pinagkaiba sa isang normal na tao, mangyaring tumayo at hayaan ang lahat na makilala siya. Nang marinig ito, ngumiti si Shizai Fan. Nagtataka ang mga mag-aaral kung hindi ganoon kababa ang pagpunta doon.
Iniisip ni Zeisheng na ang taong may 1% na gene ay tiyak na ma-target ng lahat. Tumayo si Zinken at sinabi sa guro na nagising na siya at nalampasan ng kanyang kapangyarihan ang kapangyarihan ng elementong metal. Nagulat si Zeisheng at sinabing, siya ba yun? Ang guro ay nagtataka at nag-iisip na ang isang tao na may lamang 1% ng mga gene ay maaari ding gumising. Inayos niya ang kanyang salamin at hiniling kay Zinken na tulungan siya sa entablado. Inilagay ni Zinken ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at kailangang gantimpala sa pagtulong sa pagtuturo. Tumugon ang guro na makakatanggap siya ng karagdagang bahagi ng mga hitsura sa post-class resources competition. Sabi niya sa guro na nagpapasalamat siya para doon. Nang guro na hindi niya dapat pasalamatan bilang isang mag-aaral na may 1% genes at 2 shares ng mga nasabi ay malapit ng maging isang banggan. Dumating si Zinken sa entablado at sinabi sa mga estudyante na ang transcended powers ay tumutukoy sa mga elemental na kakayahan tulad ng metal, kahoy, tubig, apoy, lupa, yelo, hangin, kidlat, kaisipan at higit pa. Idinagdag niya na hanggat nagising ang isang tao, maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng mga elementong ito sa pamamagitan ng kanyang mga transcended genes.